subject po natin nung nakaraan, kasi nga po ay continuation yung ating pag-aaral, no? Yung gusto natin na yung church natin ay, o yung mga iglesia ay magkaroon talaga ng kaalaman. Hindi lang yung, hindi lang talaga yung tungkol sa pamumuhay, kundi doon din sa salita ng Diyos. Kasi kung halimbawa, wala kang alam na katotohanan, paano mo ipapamuhay yung salita ng Diyos? Kasi kung halimbawa, salita lang ng Diyos, hindi katotohanan. Kasi kung sabi ni Paul, basahin natin sa Colossus, no? 3:16. Kaya kailangan alam po natin yung buong katotohanan at ating may pamuhay. Colossus 3:16, sabi niya, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Yun, no? Kung mapapansin niyo yung sa King James Version na nakalagay, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Gaano daw ang kailangan manahan na salita? Sagana. No? Hindi sinabing kaunti. Hindi naman sinabi rito, manahan nawang kaunti sa inyo ang salita ni Kristo. Kundi ang sabi, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kaya, ibig sabihin, ang church talaga ay encourage na yung salita ng Diyos na mapasa atin ay marami, sagana, hindi kaunti. No? Kaya nga, kailangan malaman natin yung buong katotohanan doon sa lahat ng paksa na atin pong napag-aaralan, hindi po papira-piraso. Kasi ang sabi rito, manahan nawang sagana. Kaya kailangan bilang Kristiyano, dapat ang salita ng Diyos na nasa atin, sagana. No? Kaya, yun nga, kaya sabi ni Kristo, first the scripture, saliktikin yung salita ng Diyos, know the truth, and the truth shall set you free, basahin ang salita ng Diyos, para sa ganon, isingid yung salita ng Diyos, para ganon pagkaroon tayo ng sagana salita ng Diyos. Tapos sabi niya, hindi siya tumigil doon eh. Sabi niya, manahan ang sagana sa inyong salita ng Kristo. Hindi siya tumigil doon. Ang nakalagay, ayon sa buong karunungan. Ibig sabihin, pagka meron kang salita ng Diyos, dapat magamit mo ng buong karunungan. Kasi maraming Kristiyano ngayon, may salita ng Diyos, pero hindi nila nagagamit ng buong karunungan. Ibig sabihin, yung buong karunungan doon, hindi tama yung paggamit ng kanilang salita ng Diyos, mali yung apply. Halimbawa, kung ano yung pinaniniwalaan nila, yun yung ina-apply nila sa buhay. Kasi kaya sabi ni Paul, dapat may buong karunungan. Halimbawa, napunta kayo doon sa nagtuturo ng mali, ipapamuhay niyo yun. Kung ano yung maling natutunan nyo, yun yung inyong pinamumuhay. Halimbawa na lang, sa iba, bawal magsundalo. Merong reliyon, bawal kang magbayang mag-iliw. Tignan nyo, hindi nila nagagamit ng buong karunungan. Ibig sabihin ni Pablo rito, yung aplikasyon sa buhay, mali. Kung yun yung nakain mo, dahil wala kang buong karunungan, kasi nga hindi nagamit ng tama yung Biblia, yun yung apply mo. Kaya ngayon, ina-apply yun ng mga ibang reliyon. Hindi sila pwedeng magbayang mag-iliw. Kasi nga, bawal sa kanila. Kaya tignan nyo, meron silang salita ng Diyos. Kaya lang, hindi nga nila nagagamit ng buong karunungan. Kaya kung papansin nyo dito, sabi nga, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Ganun din, di ba? Bawal magsali ng dugo. Na-apply nila sa buhay, na-apply nila yon. Halimbawa, may kamag-anak ko, mahal sila sa buhay na kailangan dagdagan ng dugo. Hindi dagdagan ng dugo kasi nga bawal. Mamamatay. Di ba? Mamamatay. Na-aksidente, kasalinan ng dugo para mabuhay. Ina-apply nila, huwag salinan. Kasi nga, sabi nila, bawal daw. Kinain yung dugo. Hindi naman kinain, sinalin. No? Ngayon, ano ang ibig sabihin? Ganito po yung layunin ng church na ito. Yung magkaroon kayo ng saganang salita ng Diyos
tapos maipamuhay ng may buong karunungan. Hindi yung kung ano yung napakinggan na hindi naman nagamit ng matuwid yung salita ng Diyos, na-apply po rin nila sa buhay. Diba, gaya ng mga Kristiyano, kahit Kristiyano, sabi nila, may narinig ako, hindi buo yung katotohanan narinig. Sabi nila, uy, huwag ka magsasalita ng problema, naririnig ka ng demonyo. Tignan nyo yung na-apply nila eh. Kaya ngayon, bawal sa kanilang magsalita ng problema. Na-apply nila yon. Mali naman yun, hindi naman tinuro ng Biblia na huwag ka magsalita ng problema eh. Hindi tinuro ng Biblia yun. Ang sa Biblia nga, ganito eh. Diba, nagkwento ka ng problema kasi sabi ng ibang Kristiyano, sabi na, huwag kang magkasabi ng problema, maririnig ka ng demonyo. Ngayon, na-apply nila, mali naman. Hindi nagagamit ng buong karunungan yung Biblia. Kaya ngayon, kaya nga, itong first na ito, parinig, gumawa. Masama ba talaga magsalita ng problema pagka nagkukwento ka? Dahil marinig ka ng demonyo? Ang turo ng Biblia dahil, hayaan mo marinig ng demonyo. Bakit? Kasi nga, i-overcome mo naman yung problema mo ng salita ng Diyos eh. Ang nagpapatagumpay sa problema, salita ng Diyos, yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Kung nagkwento ka, sabi mo, may sakit ako eh. Sakit ko, ganito eh. Sabi nga, sorry, huwag mo sasabihin kasi lalo ka magkakasakit. Siguro yung mali na yung apply. Ito yung layunin nga ng Colossians 3:16. Sabi niya, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Sagana raw. Kasi hindi siya tumigil dun eh. Sabi niya, buong karunungan. Kasi nga, maraming Kristiyano ngayon, minsan ganito nga eh. Dahil nga sabi nila, huwag mo daw i-confess na wala kang pera. Tinanong, may pera ka ba? Meron. Pautang nga, ay wala pala. Ay, pakibukas yan. Okay. O, tignan nyo. Diba? Hindi nga nagagamit ng buong karunungan. Diba? Ganito yun eh. Sa Biblia, mananawang sagana. Ang ibig sabihin na mananawang sagana ay na may buong karunungan. Magamit. No, may nagtanong sa'yo, di sabihin mo yung katotohanan, wala kang pera. Bakit sasabihin mo yung kang pera kahit wala? Tapos dahil narinig ng mga Kristiyano sa mga nagtuturo na kasi sabi, huwag daw i-confess na walang pera. Kaya wala ka, mawala ng pera. Hindi naman ganun yun. Kahit na ba i-confess mo na wala kang pera, i-overcome mo naman yun. Dahil sabi ng Bible, God will provide all your needs. Ibigay ng Diyos, pupunan ng Diyos sa ating pangalan. Overcome mo yung circumstances, yung katotohanan, wala kang pera. Pero hindi sinabi ng Biblia na pag tinanong ka, dahil sabihin mo, yung pera ka kahit wala. No, walang ganon. Diba? Nakakatawa naman yun. Pagka ganon, sinabi mo sa Kristiyan, na nakarinig siya ng turo. Meron siya salita ng Diyos, kaya lang hindi nga nagagamit ng buong karunungan. No? Marami ng Kristiyano ganyan, narinig ko sa mga born again. Born again din naman tayo. Kaya lang, pag born again natin, meron mo naririnig mo. Isa may narinig ako, may nagkukwento ng problema mo. Sabihin ba naman, huwag bang magkwento, maririnig ng demonyo. Kaya sabi ko, kaya mo maririnig ng demonyo, basta mo naman yun eh. Yun yung buong katotohanan, no? Pagka nagkwento ka, tinanong ka, may sakit ka ba? Sabi mo, wala, kahit kitang-kita naman may sakit ka. Ngayon, parang bang nakakatawa, di ba? Nakakatawa na yung mga Kristiyano tuloy. Yun nga, kitang-kita naman na may sakit ka ba? Dahil wag daw i-confess. May sakit ka ba? Wala. Eh, di sabihin mo may sakit ka, tapos i-overcome mo yun ng pangako ng Diyos, 1 Peter 2:24. Dahil sa sugat ni Kristo, kayo'y nagsigaling. Ginawa na ang inyong sakit sa karma. Ngayon, ano ang ibig ko sabihin? Tingnan nyo, waiting ko yung talata, Colossians 3:16. Manahan ang sagana sa inyong salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kaya, sabi ni Pablo, sagana raw yung manahan sa atin. Kailangan makita natin yung buong katotohanan para yun yung ating ipamuhay. Magamit natin ang buong karunungan. Kaya ano ibig ko sabihin? Tingnan nyo, waiting ko yung talata, Colossians 3:16. Manahan ang sagana sa inyong salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kaya, sabi ni Pablo, sagana raw yung manahan sa atin. Kailangan makita natin yung buong katotohanan para yun yung ating ipamuhay. Magamit natin ang buong karunungan.
Marami ngayon, hindi nila nagagamit ng tama yung buong karunungan. Hindi nila nagagamit ng tama yung salita nila. O kaya, ano ibig sabihin? Ini-encourage ko kayo na umalok ng katotohanan. No? At yun nga, at yun po yung ating layunin. Nag-search na ito yung makarinig kayo ng katotohanan. Hindi lang yung, hindi tayo basta, kasi ngayon mga churches yun, entertainment na eh. Para lang nagpatatawanin yung mga membro. Hindi naman masama yung sense of humor. Isa natatawa tayo, okay yun. Pero yung gagawin mong entertainment yung church, yung para yung mga membro bumalik, patatawanin mo, para bang kinikwentuhan mo lang, eh, nagiging entertainment tuloy, no? Kaya ang gagawin, siyempre ang gagawin, alamin niyo yung truth, no? Know the truth, and the truth shall set you free. No? Kaya nga kailangan makapakinig kayo, para may ipapamuhay kayo, ganun pala yung aking ipapamuhay. Hindi pala yung magamit ko ng buong. Para pag narinig nyo sa iba, hindi nyo gagayahin. Kasi nga, tignan nyo, mali-mali yung apply, di ba? Hindi mo matatawa ka, bawal daw magsundalo. Pero ngayon, bawal kang magpulis dahil papatay ka daw. Kaya ka naman pumapatay dahil tungkulin mo yun. Tawag ng tungkulin, kaya ka papatay. Hindi ka naman papatay dahil mananalbik. Isang bawal magsundalo. Hindi ko wala sundalo, nilulusog na yung Pilipinas. Yung walang may sundalo, nilulusog na, di lalo ko wala. Ang masama, kasi kagaya nito, meron kaming, ganito yung masama, meron kaming seminar noon na MRNE, si General Asavedra, dati siya yung born again. Dati klase niya, sundalo siya eh. Pag dinala sila sa Mindanao, pag nakita nilang puheto yung kalaban, tinutuloyan na. Pero nung na-born again siya, sabi niya, pag nakita niya yung kalaban ay buhay pa, dinadala nila sa hospital. Nagbago yung kanyang pananaw. Yun yung tama. Ang masama, alam mo namang magpapatay dahil pagpupulik siya, papatay. Kailangan naman ino-hold up ka na. Kasi barilin mo na ako. Babalik. Kaya ba, tumatakbay, nahabol mo, kumarap, babarilin ka. Sige, ayoko pumatay, barilin mo na ako. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Tignan nyo, hindi nagagamit ng buong karunungan. Yun yung sabi ni Paul dito, manahan naman sa gana sa inyo, ang salita ni Cristo, magamit nyo ng buong karunungan. Kasi, di ba, panawa, nahabol mo yung magnanakaw. Umarap, babariling ka. Kasi babarilin mo, pulis ka eh. Huwag nang tungkulin yun. Sila turo nila, huwag ka rin papatay. Halimbawa, ikaw na pangkaraniwang mamamasa, yun masama. Ganun yung sabihin, tawag ng tungkulin dahil pulis ka. Kasi yan nila, ang Diyos pag-ibig. Siyempre, hindi na lang nagagamit. Hindi nananahan ng sagana ang salita ni Cristo sa kanila. Kasi, half-truth eh. Totoo lang Diyos pag-ibig. No? Pero pagka ikaw magsusundalo, magpupulis, kailangan mong pumatay dahil tawag ng tungkulin, hindi masama sa Diyos yun. Ang masama sa Diyos, yung pulis ka, nananarbate ka. Yun. Tapos sundalo ka, nakita mong buhay, pinatay mo pa. Yung masama. Kaya ano ibig sabihin? Sa kanila, bawal lahat ka. Bawal magsundalo, bawal magbayad magiging, bawal magsalin ng dugo. Na-apply nila yan sa buhay nila. At pag na-apply nila sa buhay nila, delikado, di ba? Totoo yun, kasi may mga alam ako na aksidente eh. Jehovah Witness, sabihin ko na sa inyo. Na-aksidente yung asawa niya, hindi sinaling na ng dugo, patay. Dahil sa paniniwala nilang pagdali na ng dugo, bawal daw. Tinanong ko eh, ba't bawal? Kinain daw. Ba't naman yung kinain sa sinalid? Hindi mo sabihin, sinalinan ng dugo, kinain mo. Kaya, tignan niya, no? Kaya, ito po yung layunin ng church, maparinig sa kanila
No, yung mga maling paniniwala o maling turo, maling paggamit ng Biblia. Dahil para warning din na hindi nila ipamuhay yung ganong maling turo. Kaya dito po sa ating binanggit ay encourage ko po no, ang church na ito ay makinig no, doon sa katotohanan maririnig. Kasi hambing nyo sa iba para hindi ninyo kinakain. Diba? Gaya nga nung nakaraan yung paglagong spiritual. No? Ang paglagong spiritual ay parehas nga doon sa paglagong physical. Ingatan yung gaya yung sanggol, di ba? Dahil sanggol siya, kain siya ng kain ng kung ano-ano. Bigyan mo ng ballpen, isusubo. Bigyan mo ng papel, kakainin. Doon, pag binigyan mo ng blade, o bigyan mo ng karayom, lulunokin. Patay yun. Kaya may bilin si Paul. Tignan natin, no, sa Colossus. Bago po tayo sa topic natin, no. Ephesians 4:14. Tignan po natin. Ito po yung iniingatan ng Biblia na mangyari sa mga Kristiyano na mamatay spiritually. Kasi merong kamatayan spiritual, baka sanggol ka, mamamatay ka dahil kung ano-ano yung kinakain mo. Ngayon, parang physically sanggol na lahat na lang ng marinig, kinakain mo. Ngayon, pagdating ng araw, hindi mo namamalaya, namamatay ka na spiritual, malalasong ka. Eh, sabi ni Paul, sabi niya, Ephesians 4:14, sabi niya, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Tingnan niyo sabi ni Paul, huwag na daw tayong maging mga bata. Ang binabanggit na po dito ay hindi physical. Hindi batang physical. Kundi bata spiritual. Na yung bata daw spiritual ay napapahapay, dinadala daw sa magkabi-kabila ng hangin ng aral. Ano daw ang nagpapadala dun sa bata spiritual? Yung hangin ng aral. Ngayon, sabi ni Paul, tignan nyo, yung hangin ng aral, sa pamagitan ng daya ng mga tao, nandadaya yung mga nagtuturo. May mga nagtuturo ng dadaya. Kaya sabi ni Pablo, huwag na kayong maging bata spiritual. Na para kayong dinadala, pahapay-hapay, punta dito, punta doon. Na para daw bata na kumakain. No, na by spiritually speaking physically speaking, yung sanggol, kain ng kung ano-ano. Diba? Nakakita kayo ng sanggol? Bigyan niyo yung sanggol ng karayom, baka lunukin. Matay. Ngayon, sa mga Kristiyano na sanggol sa kalaman, kinakain din. Yun. Ngayon, ano yung kinakain nila? Yung hangin ng aral, ang tawag ni Paul, sabi niya, daya daw ng tao. Daya. Tapos sabi niya, sa katusuhan ng tao. Ano pa? Ayon sa mga lalang ng kamalian. Mali yung puro. Kasi alam nyo, di ba nabanggit ko nga nung nakaraan, na kailangan buo ninyong mapakinggan yung paksa. Huwag po yung papira-piraso. Kasi nga, yung papira-pirasong nakakain nyo ay lason. Lason. Halimbawa, di ba, yung sabi ko nga na, kasi ang tawag dito ng hangin ng aral, yung maling paggamit ng Biblia. Ano ba yung maling paggamit ng Biblia? Ini-interpret nila sa sarili nilang kapaliwanagan. Hindi ang Biblia ang nagpapaliwanag. Halimbawa, nakabasa, nagbigti si Judas. O, nagbigti siya. Eh kung sanggol ka Kristiyano, dati mga Kristiyanong sanggol, no, alam niyo pag may problema, ginagawa nilang ano yung Biblia eh, ganyan o. Lord, sagutin mo naman ako sa problema ko. Eh nabasa niya, nagbigti si Judas.
yung nagbigti. Tapos may nabasi siya, pakinabang kamatayan. Ay, magpakamatay na lang ako, pakinabang pala kamatayan eh. Ngayon, delikado, di ba? Yun yung daya. Ang tawag doon, tuso, pandaraya ng mga nagtuturo. Kukuha sila ng isang talata, pakakahulugan nila na hindi naman yun ang ibig sabihin. Yan mababasa kayo dito gano'n, pakinabang kamatayan. Pero itutuloy niyo yung basa. Sabi ni Pablo, huwag na kayo maging bata. Spiritually yung sinasabi ni Paul, kasi sabi na, magsilaki kayo. Pag tinaas niyo yung basa sa Ephesians 4:11, ang nagpapalago sa miyembro, yung pastor. Pinapakain kayo ng purong salita ng Diyos para kayo magsilaki. Sabi ni Pablo, pinagkalooban kayo ng maging apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Tapos sabi niya, upang sa ikalalaki ng iglesia, magsilaki kayo. Kasi mayroong tinatawag na paglaki sa spiritual. Ngayon, sa paglaki sa spiritual, siyempre, ang magpapakain yung pastor, yung nagtuturo. Ngayon, nagtanong nga, lahat ba ng nagtuturo, tama yung turo? Ngayon, ito nga yung layunin ng church na ito. No, hindi po tayo nagpapatama. Kailangan lang marinig nila. No, wala tayong pinatatamaan, wala tayong sinisiraan. Kailangan marinig, para may magpaghambing. Merong ang tao magkaroon ng kamalayan, ganun pala yung paliwanag nun, hindi pala ganun. Kung ikaw bata, kain ka na kain, hindi naman, merong nangyaring ganyan, sabi na, pakinabang kamatayan. Pakamatay eh. Ngayon, tignan ko nga kung yung talaga interpretasyon nun, hindi naman yun eh. Nasa Pilipos yun, tignan nyo. Baka kayo kasi pag nagbasa, baka kain kayo ng kain na interpretasyon nyo ng sarili. Huwag nyo i-interpret ang Biblia ng sarili ninyong interpretasyon. Kahit yung pastor, hindi siya mag-i-interpret doon sa Biblia. Ang mag-i-interpret, yung Biblia, dahil Diyos ang sumulat, Diyos ang magpaliwanag. Alam nga naman Diyos ang sumulat, ako magpapaliwanag. Nakuha niyo yan, mga kapatid. Naintindihan ba natin? Pero mo, Diyos ang sumulat, ako magpapaliwanag. Kapal nito, di siya magpaliwanag. Kasi kaya nga sabi ni Paul, merong mga suluso. Ginagaya nga nila, hindi nila ginagamit ng tama yung Biblia. Okay, sabi nga, nananaw ang sagana sa inyo sa salita ni Kristo, buong karunungan. Tapos, sabi nga, magamit niya ng tama. Tingnan natin sa Pilipos 2. Pilipos 1:21. Tingnan natin, 1:21. Ito, sa 1:21. Pilipos chapter 1, 1:21. Sabi niya, sapagkat saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Nabasa niyo ba yun? O, isang talata lang yan, di po ba? Ngayon, baka mabasa nito, pakinabang pala, mamatay. Magpakamatay na lang ako. So, kung merong nakabasa nito, ginawa niya eh. Sabi niya, kita, mamatay naman, pakinabang eh. Magpakamatay na lang. Kasi tignan niyo, kung tatanungin natin, analyze yung talata. Bakit kaya may pakinabang sa kamatayan? Kasi hindi mo sabi, may pakinabang. Tutuloy nyo, dapat nagtatanong kayo. Hindi pagka, basa nyo ganyan, mamatay, mamatay pala dito, pakinabang. Tuloy natin kung paano pinaliwanag, no? Sabi nga, bakit sinabi yung mamatay pakinabang? Yan natin, no? Tuloy natin ang basa, ha? Ganito yung tamang paggamit, ha? Kasi kung hindi nyo sabi, ang hangin ng aral, alam nyo, hindi nyo alam kung mali yung turo. Hangin nga, hangin, hindi nyo makita.
Nakita niyo ba yung hangin? Kaya sabi ni Pablo, huwag na kayong maging bata, spiritual. Lumaki kayo, spiritual. Dahil merong hangin ng aral. Yung hangin ng aral, hindi sinabing maling aral. No. Hindi po maling aral ang binanggit. Ang sabi, yung hangin ng aral. Hindi rin nagbago sa English yan. Ang tawag ni Paul, wind of doctrine. Hindi po wrong doctrine. Wind of doctrine. Hindi nyo malalaman kung tama o mali yung aral. Kaya kailangan magamit natin ng tama. Yung Biblia. Kasi kung ikaw, gaya nga, tanggol, no? Kasi nga, tanggol, ang pinag-usapan natin is spiritually. Ibig sabihin, kailangan encourage kayo na kumain ng purong salita ng Diyos. Puro, hindi yung salita ng Diyos na maling interpretasyon. Kaya tignan nyo tuloy natin kung bakit sinabi ang mamatay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kumpalad, ang nagsasalita dito si Pablo, ito'y magiging mabungang pagpapagal na ewan ko nga kung anong aking pipiliin. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabi-kabila, akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Nasaan ba si Kristo nung sabihin ni Pablo dito? Ba nasa kanan ng luklukan? Ano aalis? Yung katawan o yung espiritu? Sabi na, akong may nasang umalis at sumakay Kristo. Yun na siya pupunta katawan kay Kristo eh. Ang sinasabi ni Pablo dito ay kamatayan na. Kapag umalis na siya daw ay sasakay Kristo. Ano yung sasakay Kristo? Yung katawan o yung espiritu? Ano, may katawan. Diba? Espiritu yung sasakay Kristo. Sabi nga, ako'y nagigipit sa magkabi-kabila. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Ako'y sumakasawang ito. Patutuloy natin, no? Ngayon may ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Sabi ni Pablo, kay taga-Pilipos, kasi nagsasalita dito si Pablo, ang kausap mga taga-Pilipos. Sabi nga, gayon man, ang mapasalaman ay lalong kinakailangan dahil daw sa inyo, sabi niya, sa mga taga-Pilipos. Ang ibig sabihin ni Pablo ganito, kung ako'y nasa katawang ito, kinakailangan din dahil matuturuan ko pa kayo, sabi niya doon sa mga kausap na sa Pilipos, dahil kailangan pa, kung ako may nasa katawang ito, nasa laman pa, kinakailangan dahil sa inyo. Gusto niya maturuan pa yung mga taga-Pilipos. Ngayon, ito na sabi niya. Ngayon, sabi niya ito Ngayon ba, ang manapili sa laman, ay siya lalong kinakailangan dahil sa inyo. Kasi 23, sapagkat ako'y nagigipit sa akong may nasang umalis at sumakay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Lalo dapat mapansinin kayo sa Biblia. Hindi ba sinabi mabuti lang Ano daw ang lalong mabuti? Yung siya'y sasakay Kristo lang. Pero sabi nga, kung kailangan man ako'y nasa laman, sabi niya, kinakailangan din dahil matuturuan ko pa kayo ng salita ng Diyos. Ngayon, bakit sinabi niya yung mamatay pakinabang? Kasi nga, siya ay sasakay Kristo. Kaya sabi niya, ito yung lalong mabuti. Ngayon, sinabi ba rito magpakamatay? Dahil pakinabang, hindi nyo sinasabi. Ngayon, ano ang punto ko, meron pong mga mandaraya. May nagdadaya, may naglalalang ng kamalian. Kaya yung binasa ko sa inyo kanina, sabi na Colossus 3:16, manahan mo ang sagana sa inyong salita ni Kristo. Manahan mo ang sagana. Kasi sa inyo niya sinabi, kaunti lang manahan sa inyong salita ni Kristo. Kaunti lang huwag masyadong marami. Hindi sinabing gano'n, sabi niya sagana. Tapos hindi siya nahinto, sabi niya gamitin niyo ng buong karunungan.
Hindi niya sinabi, uy, manalo sa gana sa lisanang Kristo sa inyo, okay na yun. Hindi niya sinabi gano'n. Tinuloy niya sa atin ng bata, sabi niya, ng buong karunungan. No? Magamit ng buong karunungan. Kaya, ngayon, kung ano ba, tignan niya, hindi nyo na ibig sabihin. Tingnan niyo yung mga, kaya nga ang Biblia, napakagandang batayan sa katotohanan eh. Tingnan niyo yung kaninang ginamit natin, Pilipos, di ba? Ano ang katotohanan nakikita nyo? Ano daw yung lalong mabuti? Yung sasakay Kristo. Kasi sabi niya, ang mamatay pakinabang, sabi niya, taga ng akin, ang mabuhay at si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ngayon, bakit sinabi ng mamatay at pakinabang? Kasi nga, siya daw ay aalis at sasakay Kristo, ito'y lalong mabuti. Pero hindi sinabi kung magpakamatay, di ba? Pero yung dahil bata, spiritually, hindi siya nakakakain ng tama, hindi siya lumaki spiritual, hindi siya nakakain ng tamang turong salita ng Diyos, ayun, ginawa niya, nagpakamatay siya. Nadaya siya doon sa kanyang interpretasyon. Kaya itutuloy niyo yung bata. Kaya may mga katotohanan tayo nakikita dito. Maganda ng batayan, Biblia. Tingnan nyo, lalong mabuti yung sasakay Kristo ka, di ba? Biro mo yun, punta kayo sa India. Yung mga espiritu ng lola at lola nila nasa baka. Mabuti ba yun? Yung espiritu mo pupunta sa kalabaw. Eh, ikaw namatay ka dahil sa sobrang usama, ipis ka. Yeah, ipis. Kasi nga, na, espiritu na pupunta sa ipis. Anong punto ko? Tignan niyo yung mga tuloro nila ngayon. No? Ingatan nung makain yun. Kasi huwag kayong mga bata, kahit kailan kahit, porque may binanggit na Diyos, may binanggit lang na Diyos, may binanggit na Buddha o ano. Ba yun? Pero no, pag namatay ka rin, espiritu mo pupunta sa kalabaw at sa baka. Kaya sa India, hindi pinapatay ang baka. Kasi nga, ang baka doon ay nandun daw ang paniwala nila, nandun yung espiritu ng kanilang mga lolo at mga pamilya na matay. Ngayon, siyempre, kung bata ka, no, wala ka alam sa Biblia, patainin mo yun. Kaya nga, paniwala mo, pag nakakita ka ng paro-paro, tatay ko yan. Huwag niyong patayin, tatay ko yan, dinadalaw ako. Ano yun? Gusto mo yung tatay mo, nasa paro-paro, imbis na sasakay Kristo. Ano, di ba, nakita niyo yung kamalian na yun? No? Di ba napakalaking kamalian mo na kapag ka nakakita ka ng paro-paro, sasabihin mo, tatay mo yun, dinalaw ka. Na wala namang nakalagay sa Biblia ang ganon. Ang nakalagay sa Biblia, sabi niya ay, ito yung lalong mabuti. Kasi ako'y pag umalis na ako, ako'y sasakay Kristo, lalong mabuti. Ibig sabihin, pag namatay na yung katawan, saan ba pupunta sa Espiritu? Sa baka? Kasi yung sinasabi ni Paul, pag alis ng Espiritu niya eh. Hindi naman katawan ang naalis eh. Pag sasakay Kristo ka ba, katawan ba umaalis? Hindi naman eh. Yung katawan, naiiwan doon sa kabaong. Pag nilibin, nandun na sa sementeryo. Nagiging apoy yun eh. Tapos yung Espiritu ngayon ang nananatiling buhay. Sabi ni Pablo, ito'y sasakay Kristo. Ito'y lalong mabuti. Ngayon, may pakinabang ba sa kamatayan? Ayon sa Biblia. Amen. Bakit? Pag namatay na tayo, yung Espiritu natin ay sasakay Kristo. Amen. Eh, ngayon din nyo sa paniniwala ng iba na, tignan nyo, ang kalabaw, baka ginawa ng Diyos para convict. Ito naman din mo kinakain. Ano mo yun? Kaya tignan nyo, di ba magagalit sila? Magagalit kasi na yun talaga yung layunin ng Biblia. Ito rin yung katotohanan. Kaya nasabi ni Kristo, no, the truth is in the truth sa set you free. Laya ka sa katawan. Laya, bihag ka naman sa spiritual. Di mo yung paniniwala mo. Ina-apply mo sa buhay mo yung
Meron ka lang salita ng Diyos, mali-mali naman. A-apply mo. Ay, dinalaw ako ng tatay ko. Kung yung nagagalawin ng karo-karo, tatay ko yan. Ano mo ina-apply mo sa buhay mo yun eh. Diba? Ina-apply yun eh. Kahit nga mga Kristiyano, ina-apply yun eh. Meron nga Kristiyano eh. Ngayon, tagal-tagal ng Kristiyano. Huwag kang magmamali, huwag kang magwawalik, baka makapuwing ka ng ano. Ano naman yung Kristiyano, matagal-tagal eh. Huwag kang magwawalik, baka manuno ka. Kung nakikristo ka, wala namang kalaban-laban sa mga mangkukulang. First John 4:4, tignan nyo nga. Eh, yan yung mga paniniwala, tignan nyo, di ba? Ngayon, lalago ka ba spiritual? Kasi pinag-usapan natin paglago. Kung ang mga turong nga sa'yo, eh, puro lason. Di ba? Lalago mo ba kayo nun, na puro lason yung kinakain mo? Na hindi mo namamalayan, namamatay yung spiritual mo dahil lason nga yung nandun sa spiritual. Ayun, nandun kayo, 1 John 4:4. Kayo sa Diyos, bumunti ko mga anak, inyong rinaig sila sapagkat lalong dakila lang? Ano? Ito dapat kapasinig kayo sa Biblia. Kanina lalong mabuti. Hindi na siya mabuti. Pag ako siya sa kay Kristo, mabuti nun. Lalo. Ito naman, ito. Sabi niya, kayo sa Diyos, bumunti ko mga anak. Inyong rinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Sino ba yung nasa sanlibutan? 2 Corinthians 4:4, si Satanas yung nasa sanlibutan. Sabi ng Bible, lalong dakila ang Diyos na nasa inyo. Nasaan daw? Nasa inyo. Nasa loob. Hindi naman sinabi, ang Diyos na nasa inyo, labas-masok. Sa iba, ang Diyos nila, Espiritu Santo, labas-masok eh. Pag nagkamali, lalabas. Tapos pag hindi na nagkamali, babalik. Ano namang Espiritu Santo yun? Nagkamali lang ako, umalis na kaagad. Kaya, ngayon, sabi niya, siyang nasa inyo. Ingatan niyo yung mga turo na rin ninyo, kasi may lamang daw turo, sabi niya. Kung nagkakamali daw ako sa anong maalis si Espiritu Santo. Eh, paano na isabi ng Biblia, Espiritu Santo na sa inyo ay mananahan, magpakailanman. Kung umalis sa Espiritu Santo, sino magsasabi sa akin, magsisi ako? Diba, ikaw na pinakakawawang tao pag wala ka Espiritu Santo, yun, nagkamali ka. Walang nagsasabi sa'yo, anak, magsisi ka, hindi ka tawad. Wala Espiritu Santo eh. Ang gumagamit sila ng verse, ang ginamit sila yung kay David. Sabi kasi ni David, sabi niya, yung English, ano siya sinabi sa English, sa Tagalog, sabi niya, huwag mong alisin sa akin ang Espiritu Santo. Ang konteksto ng kay David, alam niyo, no? Hindi naman umalis sa Espiritu Santo, nagsinisisyo. Dahil ang kasalanan niya ay nangalon niya siya kay Bathsheba. Ang asawa ni Bathsheba, si Uriah. Si David, nagustuhan niya yung asawa ni Uriah, si Bathsheba. Kaya ngayon, ginawa niya, nilagay niya sa gera sa unahan sa gera si Uriah para mamatay, para masolo niya si Bathsheba. Para mamatay na. Nakuha niya ay si Bathsheba. Nagkasala si David. Kaya sabi niya, huwag mong iwalay sa akin ng Espiritu Santo. Hindi naman iwalay eh. Nagsisi na siya. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Ano ba kayo mga Kristiyano, umalis sa Espiritu Santo? Eh, sino magsasabi sa inyo magsisi kayo? Wala na. Sino magkukonvict sa atin na hindi ka, kakala ka? Kaya ingatan niyo yung makakain ninyo. Sabi, no? Sila sabi na, kayo sa Diyos, bumunti ko mga anak, inyong ginaig sila sapagkat lalong dakila siya nasa inyo kaysa nasa sanlibutan.
Kahit magkukulang, huwag ka matakot. Tapos natatakot ka, wawalis. Ay, baka makawalis ka ng nuno. Eh, yung Kristiyano, katagal-tagal na eh. Ay, baka makapuling ka. Kaya sabi ko, yung nagkwento kasi, sabi na, ano, naniniwala ko sa ganito, katagal-tagal na eh. Sabi ko naman, baka naman mamapuling yung mata niya. Kaya sinabi mo, huwag magwalis, baka hindi. Sabi niya, hindi. Iba yung sinasabi niya mapupuling. Hindi na mapupuling yung nuno. Hindi mapupuling. Tingnan nyo, tapos, kasi ano, Christian ka, lalong dakila nga yung nasa iyo eh. Ba't ka naman matatakot sa makukulang? Sabi nga ng Bible, kung si Satanas ang laban sa akin, sabi na, kung ang Diyos kakampi ko, sinong laban sa akin? Kakampi nga natin, tatlo nga eh, ang Diyos nasa iyo, kasama mo, kakampi mo. Eh, sino laban sa iyo? Si Satanas. Ano naman lugar ni Satanas sa Diyos? Kaya, tignan nyo, no? Doon sa mga nakakain natin, doon sa punto ko, no, kaya ako binabanggit ko yung mga maling kaso na yun. Doon sa nakakain ko natin, ay hindi kayo lalago spiritually. Pagka lagi yung nakakain yung mga ganon, mga naaral. No, kaya nga, hindi lang naman tayo yung nag-entertainment na, sige, kwento kami yung tao para huwag lang masaktan. No? Para bang, kasi marami ko sa hindi pwedeng laging i-baby kayo. Kailangan, kasi, pagdating ng araw, hindi naman pwede puro gatas, ibahan mo, yung sanggol. Ay, yung sanggol, pakakain mo, gatas. Yan, laki-laki na. O kaya, puro gatas. Ayaw mo pakainin ng karne, puro gatas. Ayaw mo pakainin ng gulay. Sabi ng Biblia, ang papakain mo sa mga tinuturoan mo, kailangan ng gatas, gulay, at karne. Kailangan gatas, gulay, at karne. Kasi nga, pagka puro gatas ang papakain mo, mahirap. Kasi walang malalaman. Wala silang matututuran. Kasi nga, puro gatas yung naririnig. Ano ba yung puro gatas? Yung puro yung karet rin. Yung napunta na kong tip, kasi puro yung karet rin. Ayaw mong ganito mga turo. Kasi huwag ka magturo ng ganyan. Ay, pero ang mga klaseng selfie, namimili ng ituturo. Pag tinatamaan yung mga miyembro, ayaw makatakot maubos. Ano hindi maubos siya kung makakarinig na sa totoo? Ay, kaya wala akong makasama ng pagto. Ay, kung ito naman yan. Ano, huwag nagturo yan. Ito naman, lagi gusto. Ito. Alam nyo, mga kapatid, tumalot kayo, mahal kayo ng Diyos, talagang kailangan nakasan yung loob nyo. Puro ganun eh. Dasal tayo, puro ganun. Wala naman masama doon, di ba? Kapag tinuturo ng pastor yan, okay naman yan eh. Kaya lang, pag tinuturo ka ng mali sa tama, wala alam yung mga membro. Para ka sanggol na, yun yung sanggol. Kaya niya ginagawa yung mali, hindi ka niya alam na tama, yun eh. Ay hindi na alam na mali yun eh. Iba kung ano yung mali, yun ang ginagawa. Kasi hindi nga niya alam na mali yun. Kaya ipaparinig mo, di ba? Ay, wag mong gawin yan. Yung yung mga bata, nag-aaway. Di ba sasabihin mo, huwag mong gawin niya, huwag kayo mag-aaway. Kasi nga sasabihin mo yung tama sa mali eh. Eh, kung puro gano'n na lang. Mahal kayo ng Diyos. Tapos pag nagturo, parang inuuto yung mga miyembro. Kaya, yeah. Ang hirap kung gano'n eh, yung pagka yung ayaw nilang makakalinig dahil nasasaktan nga sila. Kaya minsan pag nagturo ako, lalapit sila ako, ba't sinabi mo pa yun? Hindi na sabihin yun. Kailangan ko masabihin eh, dahil mali eh. Eh ba narinig ko, sabi na, lagi na sinasabi, ang building na ito ay bahay ng Diyos. Bahay ba talaga ng Diyos ko? Pangit naman. Bahay ng Diyos. Pangit eh, hindi pa nga gawa eh.
basahin ko sa inyo, Act 17. Nabanggit ko sa inyo yung mga lason, no? Kahit na tumira ka sa magandang bahay, hindi pa rin bahay ng gusto eh. Kaya sabi, laki na ang Diyos na lalong laki. Nasa inyo, saan nakatira? Nasa inyo nga, nasa akin nga. Tingnan natin kung nakatira tayo. Yan yun, pagka pinama sila, ayaw nila. Sabi na, kasi sinasabi mo wala ang Diyos sa building. Kaya naman wala. Ito, tanda natin. Yung Act 17, 24. Isa natin sa 23 para mabuo yung kwento. Pagkat ating pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, nakasumpong din naman sila ng isang dambana na naisulat na ganito sa isang Diyos na hindi kilala. O, meron dumadaan nagpo-posisyon may nakalagay sa dambana nila sa isang Diyos na hindi kilala. Yung may Diyos sila, problema, hindi nila kilala. Yung may Diyos ka, hindi mo kilala. Sino yung Diyos mo? Basta, may Diyos ako. Sino nga? Hindi. Diyos nga. Basta, may Diyos ako. Hindi gano'n. Ito nga sabi ni Paul, tignan niyo. Yung inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, saan sa inyo'y binabalita ko. Yun, yung Diyos na hindi kakilala, binalita ni Pablo. Sabi na ito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Sino yung Diyos natin? Yung gumawa pala ng sanlibutan. O, sabi na, at ng lahat ng mga bagay na narito. Yun, tingnan nyo. Yung lahat daw ng mga bagay na narito, yun ang gumawa ang Diyos natin. Ano ba yung mga bagay na narito? Puno, bundok, salamang, bulaklak, hayop, tao. Ikilala na natin yung Diyos. Pinapakilala nga ni Paul, sabi niya, yung Diyos na yung sinasamba, yun ang gumawa ng mundo. At yung mundo na to, lahat ng mga bagay na rin po, siya rin ang gumawa. Pinakilala ni Pablo, yung Diyos na ito, Panginoon ng langit at lupa, at hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ayun, tanongin ko kayo, ito ba bahay na ito ginawa ng kamay? Hindi naman pwede sabihin hindi. Hindi na pinakilala nga ito, yung Diyos na pinapakilala ko sa inyo, hindi tumitira sa templong ginawa ng kamay. Tapos sasabihin mo, manangaral ka, alam niyo mga kapatid, ang building na ito, dito nakatira ang Diyos. Ngayon, mali ba yun o tama? Mali nga eh. Kaya nga, ang mahirap, pag kami kasama akong pastor, pag ako kinokorek, hindi sila eh. Pag sila kinorek ko, ayaw eh. Sabi ko, ang linaw ginawang, ang templong ginawa ng kamay ng tao, hindi tumatahan ng Diyos. Pero hindi ko sinasabing wala ang Diyos dito. Ganito, nag-aaral tayo, nandito ang Diyos. Sumasamba tayo, nandito ang Diyos. Pero wag mong sabihin na ito ay bahay ng Diyos. Ako ba niyo po ba, mga kapatid? Binabanggit ko sa inyo yung mga lason. Ang Diyos ay nasa inyo. Sabi ni Pablo, hindi ba ganun yung nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? Kayo ang templo ng Espiritu Santo. Sabi niya, kayo ay kasama niyo ang Diyos, kakampi niyo ang Diyos, nasa inyo ang Diyos. Hindi niya sinasabi na ang building ay templo ng Diyos. Sabi niya, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ibig sabihin, pagka sinabi mong ganito, alam niyo mga kapatid, ang building na ito, dito tumitira ang Diyos. Kasusunod niya, hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao. Tingnan niyo, hindi nga rin pinaglilingkuran ng kamay ng tao. Kasi nga, yung Diyos, hindi naman siya Diyos-Diyosa na parang drum. Ang drum, pwede mong punasan. Kasi marunong na. Pero yung Diyos-Diyosa, hindi mo pwede punasan. Tapos yung pununas mo, papali. Ang dami nagpahid nun. Dahil may mikrobe yun. Hindi naman Diyos yun eh.
Yun yung sinasabi ni Paul dito, kaya pinapakilala na kasi yung mga nagpo-prosesyon, meron silang Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, sabi niya ito, sabi niya hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagal siya nangangailangan ng anumang bagay. Lamang siya rin ang nagbigay ng lahat ng buhay at hininga at lahat ng mga bagay. Ito sinabi ni Paul, kasi niya yung Diyos-Diyosan na nandun, hindi naman kasi Diyos yun eh. Kaya nag-Diyos-Diyosan. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay. Tapos ikaw naman, ang gagawin mo, yung Diyos mo, bibigyan mo siya ng mansanas, ubas. Tapos, pakakainin mo yung Diyos. Sa kanya magaling yun. Hindi na kailangan yun. Hindi yun ang hinahanap niyang pagsamba. Ang hinahanap niyang pagsamba ay itaas ang kamay habang umaawit tayo. Tapos ang hinahanap ng Diyos na pagsamba araw-araw, yung alisin mo yung lahat ng bisyo mo. Yun yung pagsamba sa Biblia. Taas mo yung kamay mo. Kasi na yan, iba nga, sila yung mga nakakain nila. Ang pagsamba sa kanila, huwag kayong magagalit, no? Ang pagsamba sa kanila, yung palakpak. Mali. Ang palakpak, sabay lang sa biting ng drum. Hindi sinasabi, sambay natin ang Diyos. Sambay ng Diyos, itaas mo kamay mo. Taas ang kamay. Kaya tuloy, tignan nyo, iba kayo pag na-bless kayo. Pagka pumalakpak kayo ng sabay-sabay, hihinto ako di ba? Hihinto ako kasi hindi nyo narinig, Diyos susunod to, sasabihin. Tingnan nyo, ginagawa nilang tao ang Diyos Ang sasabihin nila, ay palakpakan natin ang Diyos. Dahil kasi katulad ng basketball practice, hindi nga siya tao. Tingnan nyo nakakain nila, no? Tingnan nyo, sabi nila, ganito Ay, alam mo, nung bigyan ko yung anak ko ng regalo, nakapalakpak siya. Ano ibig mo sabihin? Pinalakpakan ka? Sinamba ka? Pagka yung anak mo, binigyan mo ng regalo at napatalon at napapalakpak, kasi natuwa. Hindi ka niya sinasamba. Kaya tuloy, imbis na mataas na pagsamba ibigay sa Diyos, okay, iba. Ayan, mansanas, para sa iyo, Lord. Hindi makakainin ng Lord yung mansanas. Ubas. Makain mo na lang sa anak mo. Kasi nga hindi nakakainin yun dahil sabi ni Pablo, yung Diyos na pinapakilala ko sa inyo, hindi nangangailangan ng bagay na yan. Kasi pinapakilala niya yung Diyos na gumawa ng lahat sa lupa. Siya nga nagbigay ng hininga, siya nga nagbigay sa inyo ng buhay. Tapos bibigyan nyo ng ubat. Ang hinahanap ng pagsamba, taas ng kamay. Kaya minsan ko din bakit niyo laso nyo nakakain? Kasabay ako, ang kanta, worship ko, pumapalakpak Ano yun, sabi? Nakatabi pa naman ako. Ayan siya, andyan ako. Nakataas ng kamay ko, sambang-samba ako, biglang, sabi niya, hallelujah. Sa palagay nyo, hindi ako may storbo. Ngayon, minsan hindi kasi tama yung wala silang paksa doon sa wala silang aral doon sa subject, kaya yung ginagawa ito nila mali-mali. Kasi yung pastor, kadating magsasalita, alam nyo, ang Diyos, napakabuti. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Yung mga tao naman, palakpak. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Wala naman tinuro, puro palakpakan ng Diyos. Kada sabi niya na nag-refresh yung mga tao na hindi naman pumapalakpak, hindi pilit niyang pumalakpak. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon, tignan nyo, tignan nyo si Ninoy. Si Ninoy. Ano si Ninoy? Pag nagsasalita, may nakakita ba kayo nakataas ang kamay? Maganda yung sinabi ni Ninoy. Ninoy Aquino. Anong ginagawa ng mga tao? May nakita ba kayo nagtataas ng kamay?
Wala. Pumapalakpak. Pumunta kayo sa mga sumasayaw ng babae. Tingnan nyo. Pumapalakpak sila. Wala kayo makikita nagtataas ng kamay doon. Hindi na kumuha niyo po ito. Kasi nga, tignan nyo, in-over nila masyado sa loob ng iglesia. Akala nila pagsamba yun sa Diyos. Hindi naman, so, alam niyo yung kanilang isipan. Nakakain ng lason, nakala nila pagkain yun. No? Kasi, yung alam ng pinakamataas na pagsambang ibibigay niya sa Diyos, itaas ang kamay. Ang palakpak sa pagsaliksik sa Biblia, hindi po yung pagsamba. Yan ay sumasabay ka lang, kaya ka pumapalakpak, tagumpay ka, nagagalak ka. Hindi ka pumapalakpak dahil sinasamba mo ang Diyos. Tapos, ang Diyos ka, hindi tao, pinarehas mo. Yung mga artista, pinapalakpakan. Tapos, ginagawa nila, pag pumalakpak ka ng mababa, itaas mo daw. Para sa Diyos. Pagka naman mahina, ilakas mo. Hindi ka sa Diyos, okay. Ilakas mo, kaya itaas mo. Dahil, ang sabi, palakpak to upload. To upload. Eh, tignan nyo, yung, meron akong natinan. Kaya nung bang isa pag tinuturo mo sa kanila, to ayaw nila. Meron nila natinan, meron akong nakatabang pastor nun. Hindi may nag-NC. Nag-NC siya. Sa bibig niya na nanggaling, ha? Tignan nyo. Tapos, kaya tignan nyo, no, yung karunungan na nakukuha nila, may salita sila ng Diyos, eh. Kaya lang, ang apply, mali. Parang ganito, nag-MC siya, no? Kasi nga, gusto niyang papalakpakin ng mga tao. Nag-MC siya. Kaya MC, gusto niyang pumalakpak sa mga tao sa Diyos. Ang ginawa niya ganito, nag-MC siya. Sabi niya, alam niyo, yung anak ko, yung binigyan ko siya ng regalo, tumang-tuwa, napapalakpak. Napapalakpak siya. Sa kanya wala nang galing, no? Nung bigyan niya ng regalo yung anak niya, napapalakpak, natuwa, sabi niya. Tapos bigla mo sasabihin, mga kapatid, palakpakan natin ng Diyos. Papansin nyo, siguro sa tagal ng paggalod dito, hindi mo ako narinig magsabi ng palakpakan ng Diyos. Halimbawa, na-bless ka sa sinasabi ng pastor. Diba? Kasi ganito nangyari sa akin ngayon sa Macau, eh. Kasi nga yun yung nakasanayan nila. Pagka maganda yung sinasabi, napapalakpak yung mga tao. Kasi hinto ko eh. Kasi ito parang sinino eh. Pag sinino dito sa TV. Pag nanood kayo ng Sona. Ang Sona, pag nanood kayo, di ba? Sona. Palakpakan. Pagka nagsalita si Noy ng maganda, humihinto siya eh, di ba? Napapalakpakan humihinto. Hindi siya nagsasalita. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, pagka sumubay siya doon sa palakpak, hindi maririnig yung kasunod na sinabi. Pero pag ganito, ba sa Diyos, na-bless ka, nung Lord narinig mo yung sinabi, biblical, praise the Lord. Ganyan, no? Sino napapurihan? Yung palakpak kasi sa tao yun eh. In-over nila masyado sa church, akala nila sa Diyos yun. Diba, ang tignan nyo, si Noy, ang palakpak ba, pag nakashoot, kanina yun. Para nga sa tao yun. Ikaw, nagagalak ka, ikaw ang nagbe-beneficio. Pero, pagka tinaas yung kamay mo, sa pagsamba, ang Diyos ang Diyos. Ngayon, ito tinuturo ko, balancing. Buong katotohanan ko. Hindi ko sinasabing huwag kayong pumalakpak. Hindi ko hindi ko tinuturo, wala akong tinuturo huwag pumalakpak. Ito po ang turo ng Biblia. Kailan dapat pumalakpak at hindi dapat pumalakpak. Tingnan nyo, halimbawa ganito.
nag-worship tayo. Eh, puspos na puspos ka na. Bigla sabi ng song leader, palakpakan natin ang Diyos. Magbugaw, hindi. Kasi nga, hindi na sana ay bigay na sa Diyos yung pagsamba dahil nga maawi tayo, no? Kasi yung pagsamba natin, sa ngayon hindi tayo nagtuturo pa ng subject ng pagsamba. Pero siningit ko lang to kasi minsan laso ng ay nakakain nila eh. Hindi na yung purong salita ng Diyos. Ngayon, na-apply nila yun. Na-apply nila, tingnan nyo, wala kayong maririnig sa kanya kundi puro. Palakpakan ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Lakasan pa natin. Akala ng iba, ginto. Alam niyo sa Biblia, magkaparehas ang ginto at saka bronze. Hindi ginto yun. Ang ginto, na pagsamba sa Diyos ay itaas pa. Kaya nga, diba, sabi natin, Lord, napakabuti mo, ang hari ng mga hari, nakataas yung kamay mo. Hindi yung, paano, halimbawa, kala nila kasi, paano sa natin, ang isa, sa tao lang yan. Hindi mo sabihin, pag nilakas mo, sa Diyos na rin. Hindi nga. Kasi alam nyo, hindi na tayo, napansin nyo, pagka may tumutugtog ng drum, gitara, pag mabilis yung tugtog, pumapalakpak tayo, di ba? Sabay lang yun sa beating, hindi pagsamba yun. Sabay lang siya doon sa beat, kasi nga sinasabay, kaya na kailangan yung palakpak din, nasa timing. Hindi naman pwede, diba? Hindi naman pwede yung papalakpak ka, bawal ka sa kanina. Pula. Eh, pagka doon, lahat gano'n, ikaw, pula. Eh, diba, mawala sa, kaya kailangan yung tamang palakpak lang na para doon sa beat. Pero hindi yan sabihin nun, pag malakpak kayo, sumasan ba kayo sa, hindi, sabay lang nun doon sa beating. Ang talagang pagsamba, alam nyo, pagka tayo'y nagpupuri na sa Diyos, lagi na kung ang kanta natin, I worship you. Sige, I worship you. Mabagal yung kanta, kung ano kung ang palakpak na. May nakasabay akong ganun eh. Tapos, alam niyo sa Macau, kahit mabagal, pumapalakpak sila. Eh, ginawa ng pastor ako, pinag-songling hair. So, pwede ba ito mag-songling ka? Sige po. Inalis ko sa kanila yun, palakpak na yun eh. Sabi ko, pwede po ba pagkasatang na tayo, taas yung kamay nyo? Huwag po kayo pumalakpak, mamaya kayo pumalakpak, mabilis na. Kasi nga, tapos paano mo mararamdaman ng Diyos? Sige nga. Tapos sabi niya, putput na rin siya sa kakapalakpak. Tapos paano mo maririnig at tinig ng Diyos? Para yung palakpak mo. Huwag niyo ako pigilan ko. Sa palagay niyo, magsasalita ang Diyos habang pumapalakpak ka. Isan, hindi na nga makapangusap yung Diyos dahil lagi sinasabi ng mga Kristiyano, pero masambang-samba na, biglang pinutol ng nagsasalin, palakpakan natin ang Diyos. Ayun. Nawala tuloy. Imbis na sana, no, manahimik ka ng konti, para narinig mo naman kung anong sinasabi ng Diyos puso mo. Kasi may nakausap ako, sabi niya, ay, huwag mo pigilan yung palakpak kasi tustos na siya. Sabi ko, halimbawa, dalawa tayo nag-uusap. Nagsasalita ako. Maririnig mo ba ako? Maririnig ba kita? Hindi. Ganun din eh. Pero mo, Espiritu Santo nagsabi sa'yo kung malakpak ka, tapos siya rin ang makausap. Hindi nga, paano makapangusap? Hindi na, makakapangusap ba? Hindi nga, kung marinig nyo. Hindi nyo nga marinig eh. Ayun. Tapos sasabihin nila,
tinuturo daw, huwag pumalakpak. Wala akong tinuturo, huwag pumalakpak. Ang turo ko ay kailan dapat pumalakpak at hindi dapat pumalakpak. Tignan nyo, ano? May interview. Yung tatawagin yung pastora, may tawag doon? Introduce. Meron po tayong bisita. Ayan. Meron tayong bisita. Ito po'y nag-aral pa sa isang Bible school. Kasi ngayon, nagtuturo siya ito, tinawag. Pumalakpak kayo yung mga tao. Pero doon sabi niya, inatigil eh. Inatigil niya. Sabi niya, huwag niyo akong palakpakan. Yun nga, no? Kailan dapat pumalakpak at hindi dapat pumalakpak? May palakpakan ninyo. Ngayon siya pinatigil niya eh. Kasi nga, ang mindset niya, ang palakpak ay sa Diyos. Yun yung mindset niya. Yun yung nasa utak niya, kaya sabi niya, huwag niyo akong palakpakan. Natigil niya eh. Ngayon, masama ba ang palakpakan ng tao pag in-introduce? Hindi. Oo, may bisita tayo, in-introduce ko. Pumalakpak kayo. Kaya nga pagka sinabi, praise the Lord, hallelujah, hindi kayo papalakpak. So, praise the Lord, hallelujah, napakabuti mo ang Diyos. No. Hindi nag-isa ka sa upuan. Sinabi ng pastor, praise the Lord. Hallelujah. Ano ba talaga ang dapat sa Diyos? Kailan dapat kumalakpak? Siyempre, introduce mo ng pastor. Kumalakpak ka, kalakpak tayo. The Lord. Kasi siya nga eh, tuloy mo Diyos. Pero siya yun, siya yung pinapalakpak mo. Hindi yung, kailangan naman Diyos, introduce mo yung pastor. Hindi. Kaya natin ganyan, wala kayong makikita sa sanlibutan na yung taas ng kamay, yun ang ginagamit, hindi, ang puro ginagamit palakpak. Kaya in-over nila sa loob ng church yan, sinagad na lang gamit. No-over. Kaya nila mapapansin nyo, pagkat yung napanood ako, sinagtuturo, kada minuto yata. O, hindi ko alam kung nawawala siya sa preaching niya, kaya niya sinasabi yun eh. Isa ganun na lang, di ba? Para bang isa, pag nagtuturo ka, matigil ka, kaya wala ka masabi, kundi puro hallelujah, dahil nakakalanan sasabihin mo eh. Kahit na minsan tinuruan na yung mga miyembro, yan lang naging miyembro, ganun eh. Tinuruan ko na paano mag-pray, may pattern, ito pattern, sambahin mo ang Diyos, tapos humingi ka kung anong gusto mo. Minsan nabablaan ko siya, kaya ang ginagawa niya, hallelujah, hallelujah. Eh ngayon, ganun din sa 15, nawala yung nag-pray. Mahanap pa ng tinuturo. Palapak natin ng Diyos. Minsan, ang pangtakas na lang nila yun eh. Yeah. Minsan, pangtakas na lang nila. Nawala nga sa turo. Minsan, para ba yung mga leboy na ato, gigisingin na yun sa palakpak. Ay, siguro na naapak tayo. Ay, tulog. Palapak natin ng Diyos. Yun ang ginagawa nila. Kaya na-over yun. No-over. Tingin nyo, meron ba kayong church na nagsabing sambahin ng Diyos at nagtaasan ng kamay nila? Wala, puro sa hulyan. Parapakan natin ng Diyos. Kaya nung minsan nagturo ko, may lumapit na bata na tinuro ko sa sabi na, nagtanong, ano ba yung palakpak sa Diyos? Yung mababa o yung mataas? Ito rin sabi niya eh, lumapit yung bata, sabi niya, basta ano ba para sa Diyos, yung mataas na palakpak o yung mababang palakpak o yung mataas? Sabi ko, wala sa dalawa. Basta yung kamay mo. Mamaya, i-apply natin pag sumamba tayo. Ano nyo, diba?
Kaya nga yun sabi ng Bible. Ah, sa lahat ng dako, kayo'y nananalangin, iunat ninyo ang inyong kamay. Iunat. Ano yung ginamit panalangin? Diba isa sa uri ng panalangin yung pagsamba? Palitan mo yung panalangin. Sa lahat ng dako, magsisamba kayo, iunat ninyo na kamay. May sinabi doon palakpakan. Alam nyo, may gumamit ng verse, kaya may ingatan nyo yung raya. No? May gumamit sa akin yung dati sa Samanelan, no? Ganon kasi yung nakagis na nila. Nung ituro ko yan, nagalit yung mga miyembro. Nagalit eh. Lalo na yung nagbibigay sa akin yung nagbibigay sa akin doon na ano eh, dahil nasa abroad siya, binibigay niya ako ng visa ko pa sa bahay, binibigay niya ako pera, nag-get galing sa abroad. Nung tinuro ko yun, alam mo, nagalit siya. Nung nagalit siya, hindi niya ako binibigyan ng love-gift. Kasi tinuro ko nga yun eh. Kasi gusto ko may tama yung kanilang ginagawa. Wala silang ginawa kundi puro palakpak. Kaya lang kaya sila tutumawa. Ginawa niya, gumamit siya ng verse. Alam ka ginamit yung verse? Psalm 47:1. Tingnan nga natin. Ito yung ginamit niya eh. Tignan niya. Sabi niya, Pastor, di ba yung palakpak, pagsambayan, pagpurihan sa Diyos? Ito ang verse, sabi na. Yun yung sabi niya eh. Pastor, di ba? Nakalagay naman sa salunong kita niya eh. Psalms 47, verse 1. Sabi na, dito, sabi niya, pakpak ninyo ang inyong mga kamay. Inyong lahat ng mga bayan. Nagsigayaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagpatagumpay. Sa Kristo, hindi naglago. Sabi niya, clap your hands, all you people, shout to God, and to the voice of triumph. Tignan nyo kung merong nakakonect na praise. Tignan, inugnay ba yung palakpak sa pagsamba? Saan siya inugnay? Sa triumph, tagumpay. Wala naman nakalagay dito, palakpak sa pagsamba eh. May mababasa kayo, no? Sa Revelation, ang puno, pumapalakpak. Tao nga yun eh. Hindi naman papalakpak kasi ang puno. Tao talaga. Pero ang tanong, ang palakpak ba talaga yung pagsamba sa Diyos? Hindi. Wala siyang tinuturong gano'n ng Biblia. Ang sabi niya, sinugnay siya, triumph. Tagumpay ka, kaya ka pumapalakpak. Hindi ka nagsasamba sa Diyos at nagtuturo sa Diyos mo. Kasi, sabi na, di ba, pagka ikaw, tinaas mo yung kamay mo, ano ba nagpupuri sa'yo? Yung bibig eh. Diba, Lord, napakabuti mo. Kaya nga nagsasalita tayo eh. Kaya nga hinayaan natin magtuloy yung pagpupuri natin para ang Diyos masiyahan eh. Lord, ito ang hari ng mga hari, ito ang Panginoon ng mga hari, napakabuti mo. Para nga sa Kanya lahat. Diba? Hindi na sa atin. Sa Kanya, yung pagsamba eh, hindi sa atin, sa Kanya. Eh kung papalakpak ka, hindi na sa Diyos, yung sa tao nga yun. Sa tao yun eh. Ibigay nyo, introduce, pinalakpakan. Magandahan ng salita, doon sa sinabi, pinalakpakan. Nung sumayaw, pinalakpakan. Sana mag-Diyos yung pinapalakpakan nyo. Ngayon, anong punto ko? Ano ang pinaka-the best na may bibigay mong pagsamba sa Diyos? Ito. Taasan ka ba? Yan yung pinaka-the best na may bibigay mong pagsamba sa Diyos. Iunat mo ng walang galit. Sabi niya, iunat mo ng walang galit ang iyong kamay. Sa lahat ng dako, sabi niya, iunat na sa panalangin ang iyong mga kamay. Iunat, hindi siya yung ipapalakpak. Iunat. Kaya, paano, nagtong leader kayo, di ba? Aral kayo sa Biblia, huwag nyo i-apply yun. Kasi ngayon tingnan nyo, pansinin nyo yung mga nagsasang leader. Ang lagi nila yung na-apply, pasamba rin, ay huli yun, ang mga huling kasta yun, worship eh. Tingnan nyo yung mali, di ba? Tingnan yung mga minsan nila sa Biblia. Minsan ang tawag nila,
yung gifting, worship. Hindi nga worship yung gifting. Ang gifting ay praise. Kasi akala nila, pagka mabilis, praise. Pag mabagal, worship. Hindi ganun yun. Ang praise, thanksgiving. Yan yung praise, ha? Give thanks to the grateful. Give thanks. Mabagal lang. Pero ang ibig sabihin ng praise, kasi pag praise, nagpapasalamat ka sa Diyos. Pag worship naman, sinasamba mo kung sino ang Diyos. Ano yung ginawa niya sa'yo? Ano yung sino siya? So, ang hari ng mga hari. Ay, natin may napuro sa kanya. Kaya nga may kinds of prayer. Punto ko dito niya. Prayer, hihingi ka. Sa'yo yun. Pero ano naman ang para sa Diyos? Diba, hihingi ka? Lord, hindi naman kagalingan. Lord, hihingi pera. Lord, may pambayad mo yun. Sa'yo yun eh. Kaya ano naman ang may bibigay mo sa Diyos? Palakpak. Pagsan mga taas ang kamay. Lord, napakabuti mo. Ito ang hari ng mga hari. Kaya nga, the fruit of a lips is giving. Dahil sabi ni Pablo sa Hebreo 13:5, sabi niya, the fruit of a lips is giving thanks. Habang nakapasang yung kamay, sinasabi mo, Lord, napakabuti mo. Ang galing-galing mo. Salamat. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ikaw ang hari ng mga hari, salamat sa pinagaling mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat. Amen. Ngayon, nasaan ba natin ang Diyos? Nasaan mo? Kasi pagka, gani ko na lang palakpak ng palakpak. Ang palakpak may pinaggagamitan. Pag mabilis na yung tugtog, kumalangka ka. Yan. Pero pag nag-worship ka naman, taas ng kamay, bago yung ganito. I worship. Huwag naman yun. Taas ang kamay. Kaya nataas ang kamay. Yung tayo naka-worship, I worship you, pala suklay mo. Hindi ka nag-worship. Kaya yung ang gagawin mo. Lahat ng binanggit ko po kanina sa sinilaran. Hindi natin nakikita yung lason. Paano nagiging lason, no? Kasi minsan, hindi na nga natutuwa. Napipigat yun ang Diyos. Hinihintay na makapangusap siya sa mga anak ng Diyos. Hindi siya makapangusap kasi puro sila palakpak. Ayaw mo, di ba? Ang ganda na eh. Mag-worship ka na sa huli. Biglang, palakpakan natin ang Diyos. Ilakas pa natin, lakas pa natin. Lakasan niyo pa, hihina naman. Sa tao lang yan. Pero doon nakataas na nga yung mga kamay. Pinapalakpak mo pa. Ngayon, nalulungkot ba ang Diyos? Nalulungkot nga. Dahil gusto niya sana makapangusap habang tahimik tayo, hindi siya makapangusap. Kasi nga, ikaw man, dapuan ka ng kalapati sa balikat at talakpakan mo. Diba? Alam na kung ano pang bugaw sa kalapati, siya nakikipag sila eh. Ayan. Kaya ngayon, ano nangyari? Imbis na yung Espiritu Santo magsasalita, dumapo na eh. Hindi aral. Palapakan natin ang Diyos. Ang sila naman, lakas mo. Lumipad yung kalapati. Lumipad. Yan ang mga pambuto sa kalapati. Minsan bato. Parang lumipad. O, ito man nagdapuan ng kalapati sa balikat at pumalakpak ka, ay, lumipad. Ngayon, ang Espiritu Santo, di ba? Paano siya makakapagsalita? Saan tayo? Palakpak ng palakpak. Nagigilid na, nalulungkot na, namimigati na, mga anak, manahimik mo lang kayo ng konti. Para naman marinig yung tinig ko kung ano sasabihin ko sa inyo. Hindi na eh. Kasi nga, kaya mabagal na yung palakpak na rin. Yung kanta mabagal, palakpak na rin. Sa huli naman, mabagal na nga yung kanta, talagang pagsamba na, biglang yung song leader, hindi aral yung mga pastor. Ayun, palakpakan natin ang Diyos. Wala na, hindi mo siya makapangusap.
Oh, kahit na naging isa eh. Meron ako nagdatnan eh. Pag oras maaga ako nagsanda eh. Hindi ako nakapasok, naririnig ko. Mag-isa siyang nagsisisigaw. Tapos, tapos siyang ganun oh. Ano, nakakapagsalita kaya ang Diyos nun. So, ngayon, ang tanong, nalulungkot ba siya? Nalulungkot. Nalulungkot. Kasi nga, hindi na siya makapangusap eh. Kaya, ito natin, minsan yung aral, wala naman doon sa pagkakagawa nila. Kaya minsan pagka may nagsasabi, palakpakan natin ang Diyos daw, palakpakan eh. Ginagawa ko, Lord, pinigil ka, ambay mo ba? Kasi nga, gawa nung sa libutan nyo, na pinasok lang ng over masyado sa loob ng church. Akala na yun ng mga pastor ginto. Bronze yun. Kaya na kasi ang bronze. Para sila magkapareho ng ginto. Pag hindi ka marunong kumalapis, yung bronze, kala mo ginto. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Sa Old Testament, binaya nila ang templo. Ang lutot ng Diyos, nilagay ginto. Ang mga magnanakaw, nilagay bronze. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Akala nila tunay yung palakpak. Bronze yun, bronze. Ang tunay talagang pagsamba sa Diyos, ito ang ginto. Taas natin ang ating mga kamay. Kaya tingnan nyo, gaya-gaya na sila. Gaya-gaya sila eh. Lahat naman yun, nakakita mo yung natumba. Yung pastor, nagpatumba. Nakita ng pastor, magpatumba rin ako. Natumba lahat ng mga membro. Gaya-gaya na nga sila eh. Nakita yung pastor, nagturo, Latin in the Spirit. Yung pastor nung nagturo sa church, tawa ng tawa, wala hindi siya nagturo. Oh, nangalahati yung doon, nangalahati. Dahil takad, basta hindi naman nagturo, tawa lang ng tawa. Nung naubos yun yan doon, nangalahati. Pinakita ng pastor, saan niya nagaya? Doon sa napanood niya, ginayak lang eh. Hindi yung gaya-gaya. Pero gaya-gaya sila eh. Kasi kung nauso sa isang Diyos, gagawin nila, nawawala na yung nasa Biblia. Ngayon, pag naparinig nito sa kanila, kata magagawa, magagalit talaga sila. Kaya sasabihin na, ay, pastor na yan, aktivista yan. Sama ko na, nagalit sila sa amin. Kaya ayaw, yung ibang mga miyembro, hindi ko mapipili. Kung ayaw nyo ng turo, wala naman akong magagawa. Kasi ang layo rin nga ng church na to, iparinig kung ano talaga yung tama. Diba? Kasi nga, yun, nagagalit sila. Yung mga laso na napakain nila sa bola, yung building, pinapatumba. Casino, babagsakan, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Nakatayo pa rin eh. Tapos, niyaaya nila kami mag-pray. Sasama kami. Pero pag pinagawa yun, saan kami isip, tara, dun tayo. Gagawin natin. Diba hindi? Tapos may mga, anong gagawin? Pray. Ano gagawin? Bago mag-pray, isuot ang helmet. Para tuloy silang mga sirao na bago mag-pray. Isuot ang helmet. Wala namang helmet. Isuot ang espada. Ang sandals. Wala namang sandals. Tapos sabi nila, gesture. Kasi nga, nabasa nila, bago manalangin, hindi na maligtaran yung diba? Kaya nung hindi ko naman pinalaban, sabi ko lang, kayo na lang gumawa, ibang gagawin namin. So, kumala. Inalis kami doon sa sama ng mga pastor. Sabi, hindi raw ako naniniwala sa prayer. Hindi yung mga utak nila. Pag narinig ng nanit, diba makikita daw utak, diba? Ito na. Totoo naman eh. Kayo, tatanayin ko, di ba talaga ako naniniwala sa prayer? Hindi pa nga naririnig yung buong turo. Nag-ano na eh. Diba? Nag-react na sila. Eh si pastor, hindi naniniwala sa prayer yan eh. Si pastor, hindi naniniwala sa klase yan eh. Si pastor, hindi naniniwala sa deliverance yan eh. Ito sasabihin ko naman, no? Naniniwala ako sa deliverance. Yung Biblia ang deliverance.
Naniniwala ako sa prayer, yung prayer ng Biblia. Naniniwala ako sa prayer, yung prayer ng Biblia, hindi yung mga, yung mga prayer na nakakatawa yung mga laso, nakakatawa yung mga born again na, nakakatawa yung mga isip sa mga sabi, yung mga born again, si Raul yan eh, sisi. O nga naman, bakit? In the name of Jesus. Kaya nagagalit sila pagka niyan. Pero mo, pito-pito daw, pito-pito, manalangin ka daw ng kasalanan. Tapos, banggitin mo rin yung in the name of Jesus, pito. Tapos, kada banggit mo ng pito, in the name of Jesus. Palakas daw ng palakas. In the name of Jesus. Dalawa. In the name of Jesus. 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 Diba nakakatawa rin mo, buwan na yan, di ba? Nakakatawa lang nga sila eh. Kaya ralit sila ng lugar. Pag nakarinig ng ganito, turo. Eh wala naman akong ano doon. Kasi nga, wala naman, nakausap ko pa yung, pero tapos pagkatapos mo pala ng in the name of Jesus, Holy Ghost fire, pito din. Naging gamot eh, pito-pito. Oh, di ba? Yung may pinapainom ni Ernie Baron, pito-pito, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. At pagkatapos mo Holy Ghost fire, the blood of Jesus, pito rin. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Wala naman kayo mababasan na. Ang pattern, kaya nga yung act history. Yung act history yan, doon mo makikita yung tamang turo. Diba? May nakita ba kayo pagka si Pablo, yung Diyos Dosan, dumaan, in the name of Jesus, pagka Diyos Dosan, magsibagsak kayo, in the name of Jesus. Wala kayong makikita gano'n. Wala kayong mababasa. Kasi may makakasunod si Pablo nagpo-position, in the name of Jesus. In the name of Jesus, bumaksak kayo, mga Diyos Dosan. Gano'n. Ang sabi na ganito, yung Diyos na hindi nyo kilala, may nga nangaral. Kaya yung nasa Macau, mabagsak ba yung kasino? Wala kayong mababasang pinabagsak ang kasino. Pangaralan nyo yung mga tao, hayaan yung makarinig sila ng Word of God dahil maliliwanagan sila pag narinig nila yung Word of God. Hindi na sila magsusugal. Pero yung sasabihin mo pa, baksakin mo yung kasino. Diba, para kang nananalangin. Ba't ka mananalangin na wala nang masagot doon? Wala sagot doon. Ang turo ng Biblia, sabi nga, ituro ninyo yung salita ko para magliwanag ang isip sila. Wala kayong makikita deliberate kasino, bumagsak ka. Pero sobra siya. Tapos, hindi yung mga mali, di ba? Mga lason yan. Tapos to, sabi nung may dumating, propeta daw siya. Lalo sila nagalit, propeta. Ikaw, pupunta ka sa Paris. Ikaw, makakapag-concert ka. Pero yun, isa-isa, nulaan yung mga mga ito. Hindi matatapos ang bang ito, may trabaho ka na. Doon sa mga sinabi, walang nangyari. Kahit nagalit yung mga borders doon ako. Kala ko ba, sabi nga, isang buwan matatapos nito. Tapos, tinuro ko nga lang, sabi ko, alam nyo, si Cristo, hindi gawain yung lahat ng makakasalubong mo, hulaan. Araw-araw. Wala kang mababasang ganun sa Biblia. Ang trabaho ni Jesus Christ, magturo, mangaral, magpagaling, tapos kung may hulaman, okay lang. Diba? Sabi niya, meron ka naging asawa. Ang limang naging asawa mo, ang kinakasama mo yun ay ang limang mong asawa. Yun yung nahulaan ni Jesus Christ. Yun yung pattern. Hindi yung may makakasalubong. Alam mo, magiging makakapag-asawa ka ng mayaman. Ikaw, makakapunta ka sa abroad. Makakapag-asawa ka ng maganda. Lahat ng niya po, lahat ng niya po, mulaan eh. Oo. Ngayon, pag may nabasa kayo sa Bible na yung propeta, simula ng 24 oras, ang sinulaan lahat ng nakakasalubong. Ayayin natin. Magandang lakas. Yun yung sample ko, no? Mula pa kanina. Yun yung mga mali-mali na yun, nalason yun. Nalason lahat na turo yun. Na nakakasakit doon sa iglesia, nakakasakit doon sa mga miyembro. Yung mga turo niya nyo, alam mo, magalit ka kasi may demonyo ka. Ito naman Kristiyano, ganun ba? Pastor, may demonyo ko.
Ayan, na-demonyo. Kasi wala sa may demonyo siya. Siguro nyo, may aral din eh. Hindi lahat ng maling ginagawa ng tao ay gawa ng diablo. Wala rin ng laman. Pero hindi ibig sabihin na nakakagalit ka, meron kang diablo. Ito mga to, dito. Suka ka, suka. Eh, may demonyo ka, suka mo. Tapos, sabihin, magbawang kayo ng plastic. Hindi nga, pasusukahin. Susukahin. Kaya tignan nyo lang, sa lahat ng binagit natin, tutuloy ka lang natin. Sa lahat ng binagit natin, punto ko lang naman ito, mga kapatid. Kasi nga, yung iba sa atin ay maaring tanggol pa, no? Ay spiritual. Na nakapangay tayo ng mga maling turo, so, hangin ng aral. Ngayon, pagkaralan natin mo yun. Kung totoo ba talaga yun? Kung nasa Biblia ba talaga yun? Ang mga pinagagawa nila? Sa Biblia ba yun? Pabagsakin mo yung kasino? Mag-pray ka ng 7 beses, pag-isin mo in the name of Jesus, Holy Ghost, pag-isin Nang malimit lang si Pasino eh. Tinanong ko nga yung pastore, saan niyo po ba nakuha ito? Kaya doon na 7 ang dependiya. Sabi na 7 araw daw ginawa ang mundo. And 2 out of 40, wala naman si Jesus dun eh. Tapos sabi niya, 7 beses daw inikot sa wall of Jericho. Tapos wala naman connection sa in the name of Jesus. Kaya napansin na lang. Out of context yun. Yun yung maling paggamit ng Biblia. Kaya ngayon nagagawa na ng mga born again yun. Kasi nga mali yung paggamit ng Biblia. Nagagaya sila. Kaya ngayon sa subject po natin, yung growing up spiritually, may encourage ko ba yung makinig ka? Makinig lang kayo, hindi ko sila sabi hindi ko na kayo. Makinig kayo para pagka lumabas kayo, hindi napakinggan ng Lord kayo ng TV, baka mabuksan nyo si Kibaloy dahil sabi niya siya si Kristo. Yung maingatan, no? Siya na raw si Kristo, siya na raw si Jesus, maingatan. No. Kasi baka mamaya, makain mo yun. Kaya may nagbabantay. Pastor na mag-aalaga doon sa tupa o doon sa sanggol para hindi siya malaman. Wala naman ako layunin na patamaan yung inyong paniniwala. Ang layunin lang, parinig lang natin yung katotohanan para magkaroon ng paghahambing doon sa mga naririnig. Ang makapag-aral kayo ng maigi, huwag kayong kain ng kain kagad. Kahit kung tinuro ko, saliksikin ninyo. Huwag naman yung kain ka ng kain. Nilukon mo kagad. Pakinggan nyo. Tignan nyo kung tama yung turo ko. Hambing nyo sa kanila. Makikita naman natin di ba? Tama ba yun? Kabaktakin mo yung kasino. Yung nakalagay sa Biblia, mamagitan ka sa mga tao kung masigas niya yung puso nila. Lord, talambasin niya yung puso nila para pagkamay ng araw ng mga pasto. Naliwanagan yung puso nila, hindi na sila magsubay. Pero yung nabaksakin mo yung kasino, kaya pagka hindi alam yung pasto, tingnan nyo, nakakatuwa ay nakakaanin, di ba? Nakakalungkot. Bakit pasto? Nag-pray ako na huwag matayo ang kasino sa mataw, natayo. Sabi naman yung pasto, kasi nga pinag-pray mo, dapat baliktad. Dapat sinabi mo, natayo para hindi natayo. Alam niyo, ang sagot ng Biblia dyan, lahat ng kabaret, kasino, tao ang nagtayo, pinahintulutan ng Diyos. Hindi ang Diyos ang may gusto na matayo ang kasino. Hindi gusto ng Diyos na matayo ang kabaret. Pinahintulutan ng Diyos yan kasi nga tao ang nagtayo. Ang sasabihin mo, pabagsakin. Hindi nga babagsak. Kasi nga tao ang nagtayo. Kailangan mapangaralan mo yung tao para hindi siya tignan nyo yung kahit na mali, di ba? Kahit na mali. Tignan nyo yung, alam nyo yung hotel, yung mga hotel, na dati hotel yun ng mga pinapayagan niya, kaya lang nalugi nga siya. Pero ang punto ko nga dito, nung nakapakinig siya ng pangaral, nabago yung utak niya eh. Nagmiwanag yung isip niya. Kasi nga, doon sa hotel, ang mali nga lang niya kasi, lahat ng pumapasok, hinihingian na lang yung marriage contract.
Nakakatawa naman yun. Pero mo, nagtayo ka ng hotel, tapos hahanapan mo ng marriage contract yung mga magtatalik. Nakakatawa, di ba? Sabi na sana niya na Sa sobrang naliwanagan siya, talagang naliwanagan siya, kaya ayaw niya na magtayo ng mga hotel. Kaya lang, hirap talaga siya kasi nga, lahat ng papasok mo sa hotel niya ay hiningi niya ng marriage contract. Kaya ngayon, pag di kayo mag-asawa, hindi kayo pwede. Hindi kayo pwede. Ang pwede lang yung mag-asawa. Hindi mo naman gusto yun, di ba? Ang sa'yo lang ay kumita ka. Pero ang punto ko lang doon, naliwanagan sa naman, nagpendo ka na sa pangaral, no? Kung nakita nyo, ang tama ay sa pangaral, mababago, maliliwanagan ang isip ng tao. Hindi yung puro. Pero mo, may kaaway ka, indali mo, pisos, indali mo. Nasira yung amplifier, indali mo, pisos, indali mo. Siguro kaya, yung amplifier mo, baka bulok na. O kaya naman yung mga kuryente mo, baka naman, kaya ito, yung porto namin, talagang umugong, lumana. Pero sa ibang Kristiyano, pag umugong, indali mo, pisos. Indali mo, pisos. Medyo na nagkagulo. Indali mo, pisos, sa kanan. Kawawa si Satanas. Kawawa si Satanas eh. Kawawa si Satanas eh. Ang mga may problema, yung mga tao, lagi pinapalaya si Satanas. Ano yun? Si Satanas. Kaya yung mga tao, pag pinatong, Espiritu ng sigarilyo. Espiritu ng sigarilyo. Tinawag yung espiritu yung sigarilyo, ikutin yun. Diba? Ikutin yun eh. Ang tawag mo sa nikutin. Hindi naman espiritu yun. Espiritu ng alak. Espiritu ng sigarilyo. Espiritu ng antok. Espiritu ng antok. Extreme, minsan, pag pinakita sa'yo, kasi yung nangyari doon, pinakita sa'yo ng Diyos sa spiritual na mundo, kaya ka nakakatulog, may nakapatong ha, pero hindi na may ibig sabihin nung nakatulog ka, meron kang nakapatong na demonyo. Diba? Nakakatawa na. Sige, nandun na lang tayo at ini-encourage ko pa kayo na makapakinig. At nag-aaral, para marinig natin na proyektong Panginoon. Amen.